Alam po ninyo, tayo ay patuloy pa rin doon sa ating serye sa aklat ng Mateo, sa Ebanghelyo ni Mateo. Pero bago ko po ipakita sa inyo ang ating pangunahing talata, ang gagawin po natin ngayon ay titingnan muna natin ang konteksto nitong pangunahing talata natin. Pero kung titingnan ninyo ang titulo ng ating mensahe sa araw na ito, titingnan nyo yan, ano nakalagay dyan? Pagnanasa o yung mahalay na pagnanasa ay ano? Pangangalunya. No? Ang tatalakayin po natin ay itong Mateo chapter 5 verse 27 hanggang 30. So alam nyo na siguro kung ano yung ating tema sa hapong ito. Pero ipakita ko muna sa inyo yung konteksto ng talatang ito. Alam po ninyo, itong talata na ito ay ano pa rin to, yung pagpapatuloy nung sermon na ibinigay ni Kristo Jesus sa kanyang mga disipulo. Yung tinatawag nating Sermon on the Mount. No? Ito ay pagpapatuloy nung kanyang pagtuturo. At kung naalala nyo rin na ating napagdaanan na nung ilang linggo na ang nakakaraan, yung tinatawag nating Beatitudes, di ba? Na kung saan doon may mga tinuro si Jesus. At yung mga tinuro ni Jesus doon ay pawang kabaligtaran na pagtuturo ng mga Pariseo at ng mga Eskriba. Katulad na lang nung sinabi ni Jesus na mapalad ang mga dukha sa Espiritu. O anong ibig sabihin nun? Alam nyo, para sa mga Pariseo, pag sinabing ikaw ay dukha sa Espiritu, ikaw ay hindi mapalad. Para sa kanila, hindi ka mapalad. Alam nyo kung bakit? Dahil ang pagkakaintindi nila, ang pagiging mapalad ay yung katulad nila. Na kung saan, kung titignan mo sa panlabas na kaanyuan, ay mukhang banal at punong-puno ng kabutihan. Pero kung titignan ninyo ang kanilang kalooban, ang kanilang espiritual na kondisyon, ay pawang karumihan at kabulukan. Hindi lang yun. May tinuro din si Jesus na mapalad ang mga tumatangis o yung tumangis, lalo na dun sa kanilang mga kasalanan. Mapalad daw sila. Pero ayon sa mga Pariseo, hindi raw nila kailangang tumangis. Alam niyo kung bakit? Dahil para sa kanila, dahil sila ay pinili ng Diyos, sila ay mga matuwid na tao. Yun ang maling pag-iintindi nila sa kanilang sitwasyon. Akala nila sila ay mga taong matuwid. Kaya hindi nila kailangang magsisi. Hindi nila kailangan tumangis sa kanilang mga kasalanan. Kung titignan ninyo itong buong kapitulo 5 ng Mateo, makikita nyo na kinokontra ni Jesus itong mga pagtuturo o itong mga maling pagtuturo na ibinibigay nitong mga Pariseo at Eskriba na ito. Sinasabi ko ba na yung tinuturo ni Jesus ay pawang kontra sa tinuturo ng kautusan? Abay, hindi po. Ang sinasabi kong kinokontra ni Jesus dito ay yung mga katuruan na ibinibigay ng mga Pariseo at Eskriba. Mali ang kanilang pagtuturo. Katulad na lang dito sa Mateo chapter 5 verse 17. Ano po ang sinasabi diyan? Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain kundi upang tuparin ang mga ito. Yan ang sabi ni Jesus. Hindi niya kinokontra ang kautusan. Bagkus anong sabi niya? Kaya siya napunta rito ay para tuparin ito at hindi sirain. Ang akala ng mga Pariseo at ng mga Eskriba ay kinokontra ni Jesus ang kautusan. Hindi. Ang kinokontra niya ay itong pagtuturo na ginagawa nitong mga Pariseo at Eskriba na ito na pawang maling pagtuturo. Ang problema dito sa mga Pariseo na ito ay kanilang na-misinterpret o maling interpretasyon ang ibinibigay nila parati doon sa kautusan. Ang kanilang pagpapaliwanag ay mali dahil ang pagkakaintindi nila ay mali. Katulad na lang nung kanilang espiritual na kondisyon. Akala nila sila ay ligtas na. Bakit? Kasi raw sa kanila binigay mismo, literally binigay sa kanila ang kautusan. Dahil sila ay pinili. Kaya ang nasa isip nila, abay ligtas na kami.
kasi sa amin ipinagkatiwala ang kautusan. Akala nila sila ay karapat-dapat na tumanggap nung kautusan. Pero ang katotohanan diyan, kaya ibinigay sa kanila ang kautusan dahil sila ay pawang makasalanan, katulad natin, na nangangailangan ng isang tagapagligtas. Ngunit, iba ang kanilang pagkaintindi. Akala nila sila ay magaling at mas higit sa ibang tao. Kaya sila ay pinili na tumanggap nung kautusan. Maling pagkakaintindi. At yan ang kadahilanan kaya iniisip nila na itong mga pagtuturo ni Jesus ay mali. Pero ang hindi nila alam, sila ang nagkakamali. At dahil dun sa maling interpretasyon, doon sa kautusan, ang akala nila tuloy ngayon, kung ano yung sinasabi ng kautusan ay pawang panlabas lamang at hindi tumatama sa ating puso't isipan. Akala nila yung mga pagsunod sa utos ng Diyos ay panlabas lamang, yung externals na sinasabi natin sa wikang Ingles. Pero ang hindi nila alam, ang Panginoong Diyos ay nakatuon saan? Sa ating puso. Kaya kung titignan ninyo dito sa Mateo chapter 5, verse 20, ano ang sabi diyan? Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga pariseyo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Malinaw na sinabi rito ni Kristo Jesus kung ano ang tunay na espiritual na kalagayan nila. At ano yun? Na sila ay hindi ligtas. At ang nakakalungkot dito ay itong mga tao na to, itong mga pariseyo na to, ang siyang parating nag-aakusa kay Jesus. At ang akusasyon na binibigay kay Jesus, na si Jesus daw ay kontra sa kautusan. Bakit? Yung kanilang mga halimbawa, katulad ng yung pagpapagaling ni Jesus sa araw ng Sabath. Para dun sa mga Hudyo, sa mga Pariseyo, bawal yun. Hindi lang yun. Yung sa John chapter 8, kung naalala nyo yung babaeng nahuli sa akto na nangangalunya, ano ang sabi ni Jesus doon? Ano ang sabi sa kanya? Inano ba siya? Kinundi na ba siya? Abay, hindi. Alam nyo, ang kaparusahan sa mga Hudyo, pag ikaw ay nahuling nangangalunya, alam nyo kung ano? Stoned to death ka. Papatayin ka sa pamamagitan ng pagbato ng mga malalaking tipak na bato. Ganun ang kaparusahan. Pero ano ang sinabi ni Jesus sa kanila? Tignan natin dito sa Juan chapter 8 verse 10 and 11. Ang sabi diyan, tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang humatol sa iyo? At sinabi niya, walang sinuman, Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Humayo ka na at mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Yung ginawa ni Jesus ay base sa interpretasyon niya sa kautusan ng Diyos, na siya rin naman ang nagbigay ng kautusan. Ang problema, mali ang interpretasyon nitong mga pariseyo at eskriba na ito. Kaya't ito ang ginagamit nila parate, ang basehan nila ay ito upang maging kalaban ng Diyos ang kautusan. Pero malinaw na sinabi sa Biblia na si Jesus ay naparito hindi upang sirain ang kautusan, bagkus ay ito ay kanyang tutuparin. At siya ang katuparan ng Old Testament, ng Scripture. Siya ang katuparan. Alam nyo, yung bawat propesiya patungkol sa Haring Mesiyas, sa Mesiyas na dumating, lahat yun tinupad ni Jesus. Walang mintis. Lahat yun tinupad ni Jesus. At dahil sa katotohanan na yan, saganang akin, si Jesus ang pinakamagandang o nasa authority na siyang pwedeng magpaliwanag ng mga kautusan. Tama ho ba ako? Na siya ang karapat-dapat na magpaliwanag nitong mga kautusan na siya rin namang nagbigay. Tama ho ba? Sumasang-ayon ba kayo dun sa aking sinabi?
Di ba't nararapat lamang na siya ang magpaliwanag? Katulad na lang nung pinaliwanag sa atin ni Pastor EJ last week. Yung ano ba yung pang-anim na commandment? Alam niyo ba? Huwag kang papatay. No, thou shalt not murder. Doon sa previous na talata na tinalakay ni Pastor EJ dito sa atin last week, kung titingnan natin doon, ang paliwanag ni Jesus, ang pagpatay ay hindi lamang doon sa literal na pagpatay. No? Ito ay umaabot hanggang sa iyong damdamin at pag-iisip. Kung ikaw ay nagalit, alam niyo yung galit na sinasabi rito ay hindi yung banal na galit na katulad nung sa ating Panginoong Jesus. Ang galit dito ay yung nanggagaling sa ating likas na kasamaan, yung ating sinful nature. Yung ganong klaseng galit ay hindi makadiyos. At ang sabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo dito, dun sa thou shalt not murder, pag ikaw ay nagalit sa iyong kapwa, ikaw ay nagkasala ng ano? Pagpatay. Umaabot ba kayo sa ganong klaseng galit na kung saan ay parang gusto mo nang patayin yung iyong kapwa? Ha? Yung mga sinasabihan nyo na sana ay masagasaan ka ng tren o kaya ay tamaan ka ng kidlat, nasabi nyo na ba yon? O kaya ay sana ay kunin ka na ni Lord. Nanalangin na ba kayo ng ganyan? Alam nyo, kapag ganun ang mga sinabi natin, yun ay halimbawa na tayo ay nagkasala na doon sa kasalanang pagpatay. Alam ninyo, sa Panginoong Diyos, kung ikaw ay nagalit, ang equivalent nun, ikaw ay pumatay. Ganun ang standard ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung titignan natin kung ganyan ang kanyang standard, mukhang lahat tayo ay nagkasala. Tama ho ba? Lahat tayo ay nagkasala na rin ng pagpatay. Hindi lamang ng ipis o daga o palaka, pati dun sa ating kapwa. Dahil yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Yun ang kanyang pagpapaliwanag doon sa kautusan na iyon. Yun po ang ating konteksto. So sa ngayon ay ating uumpisahan na pag-aralan yung ating pangunahing talata. Pwede ko ho ba kayong imbitahin na magsitayo at ating basahin ang ating pangunahing talata sa Mateo chapter 5, verse 27 hanggang 30. Kung hawak nyo ang inyong Biblia, pwede nyo pong buksan yan. Matthew 5, 27 to 30. Basahin po natin ng sabay-sabayan. Narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Kung ang kanan mong mata ang sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapatapon sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impyerno. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat pong muli sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng inyong salita. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay tapat. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang siyang makapangyarihan Diyos. Alam po namin na kung hindi niyo po ito hinayaang mangyari ay hindi po kami makakatayo sa inyong presensya sa hapong ito. Salamat po sa sakripisyo na inyong ginawa na sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak, kami po ay naligtas at nagkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Mangusap po kayo sa amin, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng inyong salita at dalhin niyo po kami sa punto na kung saan kami ay susunod sa inyong mga utos.
at aming isabuhay ang lahat ng aming matututunan ngayong hapong ito. Huwag niyo po sanang hayaan na kami ay gambalain ng aming kaaway na si Satanas. Bagkus Panginoon, mangusap po kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Tinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aking kahinaan. Alam ko po na hindi ako karapat-dapat na magbigay ng inyong salita dahil ako po ay isang makasalanan din. Ngunit Panginoon, tunay na kami ay nagpapasalamat sa pribilehiyong ito. Hindi po dahil sa kami ay mababait, kaya kami ay nasa inyong presensya ngayon, kundi dahil kayo po ay gumawa ng paraan para kami ay maibalik sa inyo. Salamat po muli, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magsiupo ho tayo. Okay. So, 3 punto ang gusto kong ihayag sa inyo sa hapong ito. Patungkol doon sa kautusan na huwag kang mangangalunya. Yung unang punto ay ito po, yung tradisyonal na interpretasyon ng mga pariseyo at ng mga eskriba. Kung paano nila ipinaliwanag itong kautusan na ito na huwag kang mangangalunya. At yung pangalawa dyan ay ano? Yung tamang interpretasyon. Yung tamang pagpapaliwanag na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. At yung pinakahuli, yung solusyon na ibinigay niya sa atin ay ano? Yung kanyang radikal na solusyon. Mamaya ipapaliwanag ko rin po sa inyo kung ano yung radikal na solusyon na iyon. Alam po ninyo, ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon ay itong kasalanan ng pangangalunya ay kumbaga tanggap na ng ating lipunan. Sa wikang Ingles, we take it very lightly as if hindi ito grabeng kasalanan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kung titingnan nyo nga yung ating mga pelikula at yung mga palabas sa TV, kung walang pangangalunya o immorality, walang excitement yung palabas na yon. Walang drama. Kaya sigurado yan, pag nanood ka ng pelikula o kaya ng mga palabas sa TV, meron yang immorality o pangangalunya para lang madagdagan yung drama ng istorya. At ang nakakalungkot nga dyan, ito ay nadala na rin natin sa tunay na buhay. Makikita ka, hindi lang sa mga artista, kahit sa karaniwang taong katulad natin, na kung saan yung mga tao ay papalit-palit ng karelasyon, papalit-palit ng kinakasama. At yan ay isang tanggap na katotohanan ng ating lipunan sa ngayon. At ang nakakalungkot pa dyan, minsan, pati sa iglesia, hinahayaan din lang yan. Dapat po ay makita natin ang gravity, ang kaseryosohan nitong kasalanan na ito. At yun po ang aking ipapakita dito sa unang punto na ito. Ngayon, ang sabi ng mundo, kapag ikaw ay hindi nagkaroon ng tinatawag natin na affair sa wikang Ingles, ikaw daw ay abnormal. Hindi ka in. Naalala ko nung aking kabinataan at kahit nung sa early stages ng aking pag-aasawa, pagkasama ko yung mga barkada ko, nagbibilangan kami kung nakailan na kami yung mga babaeng dumaan sa aming mga kamay. Maling katuruan ng mundo. Maling-mali ang katuruan na yun. Alam po ninyo, sa China, ito yung bagong survey nila. Sa China, alam naman natin na booming ang kanilang economy sa panahon ngayon, di ba? Dahil booming ang kanilang economy, ang daming mga negosyanteng inchik din ang yumayaman. At dahil sa sila ay yumayaman, nagkakaroon ng maraming pera, alam nyo, yung bilang ng pangangalunya ay tumaas din. Dumami rin sa mga inchik na nangangalunya. Ngayon, yung iba sa inyo rito na may lahing inchik, baka sinasabi nyo, Brother George, lumang istorya na yan. Hindi mo yata napanood yung Mano po. Pero alam nyo, hindi lamang sa mga inchik to. Hindi lang sa mga Chinese. Kahit saang lugar ka pumunta, hanggat hindi tayo nakakakilala sa Panginoon, rampant yan. Sigurado yan. Marami ang
nalululong at nahuhulog sa ganung klaseng kasalanan. Ang ginagawa ni Satanas ay ganito. Ginagawa niya, nino-normalize niya itong kasalanan na ito. Ginagawa niya, kumbaga, pinapamanhid niya ang mga tao na para pag ikaw ay naharap sa ganung klaseng temptasyon o sitwasyon, hindi mo mararamdaman. And the next thing you'll know, nandun ka na, nahulog ka na doon sa patibong ng ating kaaway na si Satanas. Ayaw niya kasing makita ng mga tao at ng mga Kristiyano ang bigat, no, o yung consequence o yung effect nito sa pamilya, lalo na sa pamilya, kapag ang ama o ang ina ay nahulog sa pangangalunya. Pati na rin yung kanyang relasyon sa Panginoon, nagkakaroon ng epekto yan. At hindi maganda ang epekto. May papakita ako sa inyo ng mga verses, ng mga katotohanan, na kung saan ay ipinapakita ng ating Panginoong Diyos ang kabigatan ng kasalanan ng pangangalunya. Tingnan natin dito sa Exodo, chapter 20, verse 13 and 14. Ano ang sabi dyan? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Yung thou shalt not commit adultery, kasama yan dun sa 10 utos ng Diyos. Meaning to say, ayaw ng Diyos yan. Pag utos ng Diyos, dapat sinusunod nung kanyang mga anak. Di ba? So, ito ay kasama sa 10 utos ng Diyos. Pangalawa, sa Levitico chapter 20, verse 10. Ano ang nakalagay diyan? Kapag ang isang lalaki ay mangalunya sa asawa ng kanyang kapwa, ang lalaking nangangalunya at ang babaeng nangalunya ay parehong papatayin. Dito sa atin, pinapatay ba yung mga nangangalunya? Minsan, no? Lalo pa nating itinataas Alam nyo, ang isang kadahilanan kung bakit mabigat itong kasalanan na ito, sa mga Hudyo, sa kanilang batas, ang kaparusahan ng pangangalunya ay kamatayan. Diba? Sinabi ko kanina, stoned to death. At yung pangatlo, dito sa Hebreo 13 verse 4, ano ang sabi diyan? Maging marangal sa lahat ang pag-aasawa at huwag dungisan ang higaan, sapagkat ang mga nakikiapid at ang mga nangangalunya ay hahatulan ng Diyos. So ano ang sabi ng Diyos? Nangako siya na kanyang hahatulan ang mga nangangalunya. Hahatulan niya yung mga nangangalunya. At kung titignan natin dito sa unang Korinto, chapter 6, verse 9 to 10, basahin po natin ng sabay-sabay yan. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o ang mga manggagancho ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Mga kapatid ko, ang pangangalunya ay isang seryosong kasalanan. Ito ay kinamumuhian ng ating Panginoong Diyos. Ang ginagawa ng kaaway, tinatanggal niya ang ating pagiging sensitive. Sa wikang Ingles, kinokotarize niya ang ating mga pakiramdam para mamanhid tayo at hindi natin maramdaman kapag kaharap na natin yung kasalanan na yan. At kadalasan, minsan ay pinagbibigyan pa natin. Bakit? Ang dami naman taong gumagawa niyan Pero yan ay maling katuruan. Umpisahan na natin dito sa unang punto ko, ang tradisyonal na interpretasyon dito sa kasalanang ito. Yung kasalanan ng pangangalunya. Ang sabi sa Mateo chapter 5 verse 27 ay ito po. Narinig ninyo na sinabi, huwag kang
mangangalunya. Yan ang ikapitong kautusan doon sa 10 kautusan ng Diyos. Alam po ninyo, ang tradisyonal na interpretasyon o yung tinatawag ko na baluktot na interpretasyon nitong mga Pariseo at Eskriba ay ganito. Hanggat hindi mo ginagawa, hanggat hindi mo ito ginagawa sa akto, ikaw ay hindi nagkakasala. Hanggat hindi mo ginagawa sa akto ang pangangalunya, ang sabi ng mga Pariseo, ikaw ay hindi nagkakasala. Para sa kanila, okay lang kung ikaw ay magpakasasa sa iyong mahahalay na pag-iisip at pagtingin sa mga babae ng may kahalayan, okay lang daw yun. Bakit? Wala naman nasasaktan dun eh. At hindi raw ipinagbabawal ng Diyos. Iyon ang pagtuturo nila. Para sa kanila, ang pagkaroon ng pagnanasa o maruming pagnanasa sa babae, hanggat hindi mo ito ginagawa sa akto, para sa kanila, ayon sa kanilang tradisyonal na interpretasyon, okay lang yan. Hindi ka pa nagkakasala. Kaya nga ang tawag ni Jesus dito sa mga Pariseo na to ay ano? Mga ipokrito kayo. Tignan natin dito sa Mateo chapter 23, verse 25. Ano po ang sabi diyan? Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nililinis ninyo ang labas ng kopa at ng pinggan, ngunit sa loob ay puno sila ng kasakiman at kalayawan. Tama lang na tinawag ng Diyos itong mga Pariseo at Eskriba na mapagkunwari. Ang tawag sa kanila, hypocrites, sa wikang Ingles. Sila ay mapagpaimbabaw, mapagkunwari. Bakit? Dahil sila, ang focus lang nila parati ay maging banal at mabuti at malinis sa panlabas na kaanyuan. Pero pagdating sa kanilang puso, sa kanilang isip, sa kanilang kalooban, sila ay punong-puno ng kabulukan at karumihan. Yun ang nakakalungkot. Mali ang kanilang itinuturo. Alam naman nating lahat na ang ating Panginoong Diyos ay saan nakatingin? Sa puso. Pero hindi nila tinuro yun. Okay lang sa kanila na ikaw ay maging malinis sa panlabas mong anyo, pero pagdating sa iyong kalooban, okay lang din na ikaw ay maging marumi. Tignan natin ngayon yung tamang interpretasyon. Yung paliwanag ng ating Panginoong Jesus. Ano ba yung tamang interpretasyon? Basahin natin ng sabay-sabay ang Mateo chapter 5 verse 28. Sabay-sabay po. Na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. May tanong muna ako. Pag ikaw ba ay tumingin sa isang babae, ang ibig sabihin nun, ikaw ay nag-iisip na ng mahalay na pag-iisip dun sa babae na yon? Yun ba ang ibig sabihin nun? Medyo i-clarify ko lang ng konti. Ang sinasabi rito ni Jesus ay hindi yung pagtingin ng may pagmamahal o paggalang o may pagtingin na, ano ba yung admiration? Paghanga. No? Hindi ho yan ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesus. Katulad na lang ako, every time pag tinitignan ko yung aking asawa, talagang punong-puno ng paghanga. Oh, tahimik ang lahat. Parang ayaw niyo maniwala. No. Totoo yan. No, totoo yan. Hindi ho yun yung sinasabi rito na may pagtingin ng mahalay na pagnanasa. Ang pagtingin na may mahalay na pagnanasa, o ipaliwanag ko muna siguro sa inyo yung salitang pagnanasa. Sa wikang Ingles ay lust. Anong sabi diyan? Sa wikang Greko, ang lust daw ay epithymeo. Yun ang translation sa wikang Greko. Na ang ibig sabihin,
to turn upon a thing, to have a desire for, long for, to desire, to lust after, covet of those who seek things forbidden. Ang sinasabi po dyan ay ganito, yung ikaw ay nagnanasa o nagnanais ng hindi sa iyo, yun ay tinatawag natin na pagnanasa. No? Kapag ikaw ay nagnais ng isang bagay na hindi sa iyo o bawal, ang tawag doon ay lust o meron ka ng mahalay na pagnanasa. Kaya pag ikaw ay tumingin sa babae ng paulit-ulit, no? O kahit isang tingin na matagal, pero sa isip mo ay meron ka ng ibang iniisip na hindi maganda, yun ang tinatawag natin na may mahalay na pagnanasa. At ayon sa ating Panginoong Hesus, pag mayroon kang ganong klaseng pag-iisip, ikaw ay nangangalunya na. Nakita niyo yung tindi o yung gravity nitong kasalanan na ito. Sa isip pa lang, nagkasala ka na. Ganon katindi yan. Kung titignan natin sa pangalawang Pedro, chapter 2, verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay yan. May ang may hinang kaluluwa, mga anak na isinumpa. Ang sabi rito, yung mga mata na may mahalay na pagnanasa ay mata na puno ng pangangalunya. Yun ang sinasabi ni Pedro dito. At hindi mapuknat daw sa pagkakasala. Ano pa? Sila raw ay may mga puso na sanay sa kasakiman, mga anak na isinumpa. Dito ipinakita sa atin ng Panginoong Hesus kung saan ang ugat ng pangangalunya. Saan nga ba ang ugat? Saan ba ito nag-uumpisa? Sa pagtingin na may halong mahalay na pagnanasa. Doon po yun nag-uumpisa. Dito sa mga kalalakihan na nandirito ngayon, tumingin na ba kayo sa isang babae na may halong pagnanasa? Ha? Wala? Sigurado kayo? Ako lang yata. Guilty as charged. Alam ninyo, ang sabi ni Jesus, kapag ikaw daw ay tumingin sa isang babae na may mahalay na pagnanasa, ikaw daw ay nakikiapid na, ikaw daw ay nangangalunya na. Yun ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo ba yung istorya ni Haring David at kung ano ang nangyari sa kanya? Tingnan natin dito sa pangalawang Samuel. Basahin natin yung chapter 11, verses 1 hanggang verse 4. Anong sabi diyan? Sa tagsibol ng taon, ang panahon na ang mga hari ay lumalabas upang makipaglaban, sinugo ni David si Joab at ang kanyang mga lingkod na kasama niya at ang buong Israel. Kanilang sinalanta ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Ngunit si David ay nanatili sa Jerusalem. Isang dapit hapon nang si David ay sa kanyang higaan at naglalakad sa bubungan ng bahay ng hari, nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng naliligo at ang babae ay napakaganda. Nagsugo si David at nagtanong tungkol sa babae at sinabi ng isa, hindi ba ito ay si Bathsheba na anak ni Eliam, na asawa ni Urias na Heteo? Kaya't si David ay nagpadala sa mga sugo at kinuha siya. Ang babae ay pumaroon sa kanya at siya'y kanyang sinipingan. Siya ay katatapos pa lamang maglinis mula sa kanyang karumihan. Pagkatapos siya'y bumalik sa kanyang
bahay. So, itong panahon na to, na kung saan daw yung hari ay pumupunta doon sa pakikipaglaban, si Haring David ay naiwan sa palasyo. At nung wala siyang magawa, anong ginawa niya? Umakyat siya doon sa kanyang rooftop. At nagmumuni-muni siguro, at nang napatingin sa baba, abay may babaeng naliligo. Ngayon, huwag niyo akong tanungin kung bakit si Bathsheba ay naliligo doon sa labas na kitang-kita ni Haring David. Maaaring baka ito ay kanyang inaakit, no? Pero hindi ko po alam yon. Ang issue rito ay kung bakit si Haring David, imbis na umiwas, ay nagpakasasa siguro sa pagtingin. Kaya anong nangyari? Nahulog siya doon sa patibong ng kaaway. Ang gagawin po natin ngayon ay pag-aaralan nating maigi itong isang salita diyan na sa tingin ko ay medyo malalim. Alam niyo ba yung pangalang Bathsheba? Hindi po tayo mag-aaral ng Hebreo o Greko. Ita-translate natin ito sa Tagalog. Ano ho ba yung sa Tagalog yung Bathsheba? Ano ba yung bath sa Tagalog? Ligo. Ano yung she? Hindi babae, siya. Third person yan siya. Ano yung ba sa Tagalog? Di ba rin? So kung kukumpletuhin mo yon, ano yon? Ligo, siya ba? Ayun. Kaya doon nadali si Haring David. No? Hindi, wrong translation. Joke lang yun. Kasi dami nyo nang inaantok Joke lang yun, mali yun. Okay? Pero seriously, nag-umpisa yun sa pagtingin na may mahalay na pagnanasa. And later on, siya ay nagpadala doon sa kanyang lustful desires. At later on, anong nangyari? Nahulog siya doon sa patibong ng kaaway. At sa tingin ko, alam ninyong lahat kung ano pa yung mga sumunod na pangyayari. Kung paano tinakpan ni David yung kasalanan na yon. Tama ho ba? Nag-commit pa siya ng murder after that. Kaya nga tama ang sinabi ni Jesus na kapag tayo ay tumingin sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa, ito ay pangangalunya na sa ating mga puso, sa ating mga isipan. Sa tingin ko kaya ganun ang paliwanag ni Jesus. Alam niyo kung bakit ganun ang paliwanag niya? Upang hindi na tayo umabot doon sa aktwal o sa literal o aktwal na kasalanan ng pangangalunya. Dahil pag nasa isip mo pa lang ang sabi na ng Panginoong Diyos, uy, nangangalunya ka na. At doon pa lang, kailangan mo nang putulin ito. Alam po ninyo, marami rin akong kaibigan na mga nahulog sa ganong klaseng patibong ng kaaway, sa ganong klaseng kasalanan. May mga pastor, may mga leader rin ng mga iglesia na kung saan ay nahulog sila. At alam nyo ang epekto nito sa sarili nilang buhay, sa kanilang pamilya. Grabe ang epekto. At kung makita nyo at marinig nyo ang kanilang mga istorya, I am sure, sasabihin niyo, ayokong pumunta sa ganitong klaseng sitwasyon. Meron akong isang pastor na kaibigan, hindi taga rito, na nung nakausap ko siya, parang naawa din ako. Kasi gustong-gusto niyang bumalik sa ministeryo. Pero hindi na pwede. Hindi na pwede siyang maging tinatawag natin na pastol. Bakit? Hindi na siya above reproach Reproachable na siya Kaya nakakaawa din. Pero yun ang consequence ng ganong klaseng kasalanan. Hindi lang maaapektuhan yung relasyon mo sa iyong pamilya, pati na rin yung iyong relasyon sa Diyos. May epekto din yan. Alam po ninyo, ang pangangalunya ay hindi nangyayari lang yan sa isang pitik ng iyong daliri. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay Lord, nadapa kasi ako nagkataon nandyan yung babae, nahulog tuloy ako sa pangangalunya. Hindi po ganyan. I think alam naman nating lahat na ito ay nag-uumpisa sa tingin. Tapos Sa isip. Pinag-iisipan mo yan. Napapanaginipan mo pa nga.
At sa susunod, ano na ang mangyayari? Nagpaplano ka na kung ano ang pwede mong gawin. Ganon katindi ang ating kaaway na si Satanas. Pag hindi ka nag-ingat, tuloy-tuloy yan. Alam ninyo, dito, pinapakita ni Jesus, hindi yung kasalanan sa akto lamang, kundi sa kasalanan sa pag-iisip. Alam ninyo, lalo na sa mga lalaki, dalhin ko lang sa pang-araw-araw natin na buhay. No? Mag-ingat tayo. No? Katulad sinabi ko, umpisa sa tingin, sa isip, next time makikita mo, nagpaplano ka na. Minsan yan, nag-uumpisa lang sa text lang. May mga forwarded text messages, nagpapalitan kayo. Susunod yan, may mga sweet messages na rin na katulad nung panahon ko, take care cause I care. Alam niyo ba yun? May mga ganong klaseng sweet messages. No? At yung susunod na malalaman mo ay nahulog ka na. At wala nang panahon para ikaw ay umalis doon sa sitwasyon na yun. Kaya dapat tayong maging maingat. Ngayon, mga kapatid ko, hindi lamang po yan sa mga lalaki. Pati na rin sa inyong mga babae. Yung mga lalaki parang hiyang-hiya na no? So ngayon naman kayong mga babae. Maaari yung iba kasi sa inyo, ang sinasabi ninyo, yung mga lalaki, by nature, polygamous. No? Ayun siguro ang iniisip ninyo. Pero tandaan ninyo, itong commandment na to na ibinigay ng Diyos, ano sabi niya? Thou shalt not commit adultery. Hindi lamang para sa mga lalaki, pati na rin sa mga babae. The other night, nung meron kaming D-group meeting, at ito yung aming tinalakay, sabi ng isang miyembro ko, sabi niya, Brother George, bakit ganun? Kapag yung lalaki ay nagkasala ng pangangalunya, pag kinasuhan, hindi pangangalunya, concubinage ang kaso. Pero pag yung babae ang nangalunya, ang kaso na ipinapataw, adultery. Sabi ko, hindi ko alam. Hindi kasi ako abogado. Pero ang naisip ko lang doon, hindi talaga para sa mga lalaki lang ito. Pati sa mga babae. Ang lalaki lang ba ang nagkakaroon ng mahahalay na pagnanasa? Ha? Mga babae, lalaki lang ba? Oo, babae rin. No? Talaga ba? Babae rin meron. Hindi lang lalaki, kundi babae rin. Kaya dito sa ating susunod na talata, nagbigay ng solusyon ng ating Panginoon. Medyo radikal nga lang. Ano ba yung solusyon na yan? Kung titingnan natin sa Mateo chapter 5, verse 29 and 30, ito yung sabi. Kung ang kanan mong mata ang sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapatapon sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impyerno. Ano ba itong solusyon ng ating Panginoong Jesus? Literal nga ba na sinasabi niya na kailangan mong tanggalin ang iyong mata o putulin ang iyong kamay kung ikaw ay nagkakasala? Ganun ba ang ibig niyang sabihin? Alam po ninyo, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, meron tayong tinatawag na figure of speech. Itong talata na itong 2 bersikulo na ito, ang tawag natin po dyan ay isang figure of speech. Isang hyperbole sa wikang Ingles. Ano ba ang ibig sabihin ng hyperbole? Ito po yung ibig sabihin nun. Ito ay isang exaggeration. No? Ano ba yung exaggeration sa wikang Tagalog? Parang yung labis ba? No? Labis na pagsasalita. No? Labis na pagsasalita, tama ba? No, ito ay sinasabi ng ganon upang magpakita ng isang malakas na emosyon o
o feeling dito sa kasalanang ito. Kaya sinabi ni Jesus na ganun ay upang ipakita sa atin yung kaseryosohan ng kasalanan na ito. Bakit? Bakit? Baka hindi mo alam, ikaw pala ay hindi paligtas, kaya ka nalululong sa ganung klaseng kasalanan. At ikaw ay mapupunta sa impyerno. Pinapakita niya na ganoon kagrabe, kaseryoso itong kasalanan na ito. Hindi sinasabi ni Jesus yung aktual na kasalanan ng pangangalunya. Hindi yung in the act na adultery. Ang sinasabi niya rito ay yung pangangalunya sa ating puso, sa ating isipan. Ang tawag ko nga dyan ay mental adultery. At alam ninyo, kung ikaw ay nangangalunya sa iyong pag-iisip o sa iyong puso, hindi ka pwedeng papetek-petek dyan. Hindi ka pwedeng urong-sulong sa pagdesisyon na tatalikuran mo ito. Kailangan mabilis ka at desidido. Lalo na kung ikaw ay nahulog na sa ganong klaseng patibong ng kaaway. Kailangan mag-decide ka right away. You have to be swift and decisive. Natalikuran ka agad yung kasalanan yan. Kapag meron nga akong kina-counsel na kapatiran na nahulog sa ganong klaseng kasalanan, ang madalas na unang tinatanong ko parati ay, meron ka pa bang communication dito sa taong ito? Pag sinabi niyang meron pa, sasabihin ko sa kanya, putulin mo na kaagad. Palitan mo, kung kailangan mong palitan ang iyong cellphone number, ang iyong telephone number, or kung alam niya yung bahay mo, lumipat ka na rin ng tirahan. Ganoon ka-drastic, ka-radikal ang handle sa ganong klaseng kasalanan. Hindi ka pwedeng urong-sulong, hindi ka pwedeng pepetek-petek. Kailangan decisive, mabilis, desidido. Ganon ang pag-solve sa ganong klaseng kasalanan. Meron nga akong isang kaibigan, naalala ko, kinuwento niya sa amin ito, na inutusan niya yung kanyang asawa na bago ibigay sa kanya yung kanilang dyaryo, kung pwede, tingnan muna nung kanyang asawa. At pag yung asawa niya ay may nakitang hindi magandang larawan, na kung saan ay pwedeng mag-cause sa kanya na magkaroon ng mahalay na pagnanasa, sinabi na niya sa asawa niya na kung pwede ay gupitin niya ito. Kaya pag nagbabasa siya ng dyaryo, butas-butas. Yung iba hindi niya makompleto kasi ginupit na nung kanyang asawa. Sabihin niyo, oo nga, no, napaka-radical naman na solusyon yun. Though ako hindi ko ginagawa yun. Pero depende sa tao. Kung nakita mong ikaw ay nahuhulog na doon, gumawa ka ng solusyon. Bilisan mo at huwag kang papetek-petek. Meron pa akong isang kaibigan na ang ginawa naman niya, bin-lock off niya yung isang channel nila doon sa bahay, sa cable. Kasi yung channel na yun, may mga pinapakitang babaeng na nakasuot ng maigsi na damit, no, at yung may mga lalaki rin na nakatopless parati, mga tipong ganon. Bin-lock off niya yung channel na yun para hindi niya mapanood at hindi rin mapanood ng kanyang pamilya. Ganon karadikal ang ating paghawak sa ganong klaseng problema. Hindi mo pwedeng bigyan ng kahit na maliit na butas ang kaaway. Kung makakita siya ng maliit na butas, no, huhukayin niya yan. Palalakihin niya yung butas na yun. And the next thing you know, nandun ka na naman ulit. Ngayon, hindi po nagtatapos doon yung solusyon. Kailangan, kung meron kang tinanggal na marumi sa iyong pag-iisip, dapat ay meron ka ring ipalit. Ano yung iyong ipapalit? Ano dapat? Ha? Ang salita ng Diyos. Kung meron mang gusto kang ipalit, ipalit mo ng salita ng Diyos. Pag-aralan mo ang salita, pagbulay-bulayin mo ang salita, kung ano ang isinusubo mo sa iyong utak, yan din ang parati mong iisipin. Ano ang sinasabi sa Josue chapter 1, verse 8? Ano ang sinasabi dyan? Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin
sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakat at magtatamo ka ng tagumpay. Ano ang sinasabi rito? Bakit kailangan mong pag-aralan, pagbulay-bulayan ang salita araw at gabi? Ngayon, pag ikaw ay isang tinatawag natin na prosperity preacher, ang sasabihin mo, pag ginawa mo yun, ikaw ay, pagiginhawahin ng Diyos at magtatamo ka ng katagumpayan. Yan ang mga tinuturo ng mga prosperity preachers. Pero maling-mali yun. Ano ba ang sinasabi dyan sa talatang yan? Ipakita lang natin sa screen ulit. Bakit ka kailangan mag-aral at magbulay-bulay ng salita? Nakalagay dyan, no? Upang. Tama ba? Upang ano raw? Iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Bakit ka nag-aaral ng salita? Upang ito ay iyong masunod. Hindi upang ikaw ay yumaman. Hindi para ikaw ay magtagumpay. Hindi. Kaya mo pinag-aaralan ang salita ng Diyos ay upang ito ay iyong masunod. Yun po ang sinasabi diyan. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, ano ba ang ipinapakain nyo dyan sa utak ninyo? Ano ba ang isinusubo ninyo dyan sa inyong mga utak? Pornografiya? Telenovela? Ano pa ba? Sports? Manny Pacquiao? Bradley? Ano pa? Basketball? Ano pa? Pagnenegosyo? Pera? Alam nyo, kung ano ang isinisiksik nyo dyan sa inyong mga utak, yun ang parati mong pag-iisipan. Mapapanaginipan mo pa nga eh. Pero kung ang inilalagay mo parati dyan sa utak mo ay ang salita ng Diyos, naturalmente, ano ang lalabas sa iyong pag-iisip? Ang salita ng Diyos din. Tama ho ba? Naalala nyo pa ba yung aking 911 verse? Yung aking emergency verse? Malamang marami din sa inyo ginawa na ring emergency verse ito. Awit 119, verse 9, 11. Basahin po natin ng sabay-sabayan. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Hinanap kita ng buong puso ko o huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Tandaan ninyo, ang pagpapaliwanag na ibinigay ng ating Panginoong Hesus dito sa 7 kautusan ay ganito, na ang mahalay na pagnanasa ay pangangalunya. Yun ang turo sa atin ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay magsitayo at manalangin na po tayo. Panginoon, salamat po sa katotohanan na aming natutunan sa hapong ito. Panginoon, tunay nga na ito ay tagus-tagus sa hindi lang sa aming mga puso, kundi sa aming mga kasukasuan na rin, sa aming mga buto. Pakiramdam ko nga, Panginoon, ay hindi ako karapat-dapat na maging tagahayag ng inyong salita dahil ako po ay makasalanan din. Panginoon, naway dalhin niyo po kami sa punto na kung saan ay aming susundin ang inyong mga utos. Katulad na lang nitong mga utos na ipinakita niyo sa amin ngayong hapong ito at sa mga babala na inihayag niyo sa amin. Sana po kami ay maging maingat, lalo na yung mga ama ng tahanan at yung mga leader ng iglesia. Naway hindi po sana kami magpadala sa patibong ng aming kaaway na si Satanas. Tinataas ko po ang lahat ng pamilya
na nandirito ngayon, Panginoon, balutin niyo po kami ng inyong proteksyon. At huwag niyo ho sanang bigyan ng pagkakataon ang kaaway na kami, na ang aming pamilya ay kanyang sirain at wasakin. Salamat po muli, Panginoon, sa oras na ito. At later on sa aming mga breakout groups, Panginoon, kayo rin po sana ang siyang mangusap sa amin. Maraming salamat po muli, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.